Familiarity breeds contempt. Kapag daw masyado ka ng familiar sa isang tao o sa isang bagay, ang tendency is hindi mo na masyadong pahalagahan. Diba? Just like for example, araw-araw natin nakikita yung ating family members, either asawa o mga anak. So for us, andyan sila, mahalaga sila, pero may mga panahon hindi na tayo nagkakapansinan. Basta andyan naman sila palagi. And possible din marahil sa mga church members, palagi naman kayo nagkita, marahil every week or so, or sa mga kaibigan, diba? Sa mga kabag-anak. It can happen. Palagay nyo ba, pwede rin mangyari ito pagdating sa Diyos, sa gawain ng Diyos, and even as we would be partaking this afternoon about the Lord's table. Diba? Napaka-posible, especially if we've been doing something like this for quite some time na. Tagal na natin ginagawa. So, alam na natin yung concept, alam natin bakit siya ginagawa, and so, it's possible to just do it, to go through the motions. Pero sa hapong ito, hopefully as the Lord would remind us patungkol sa kahalagahan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo at kung paano ito na ipapahayag sa banal na hapunan. The value of Jesus' sacrifice as shown in the Lord's Supper. We would be going to a famous passage in 1 Corinthians 11, pero before we do that, let's ask the Lord in prayer. Maraming salamat, aming Panginoong Diyos, because you are truly our great and marvelous God. Totoo, Panginoon, kayo po ang kailangan namin to move in our minds and hearts para makita namin ang inyong greatness, or else we might just miss you. Gaya nga ng message kanina, kung may anumang bagay na dapat maganap sa aming buhay, we ought not to miss the Lord Jesus Christ. Ang panalangin ng Panginoon, maging sa maikling panahon ng aming pag-aaral, even in preparation for the celebration of the Lord's table, once again, bring us into that kind of mind and heart that is willing to worship you, to listen to your Holy Spirit, and to be moved by you. Be thou exalted, for this we pray in the Lord Jesus' name. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 11, may makikita tayong at least 4 principles, lalo na kapag tayo ay nagsasagawa ng ating Lord's table. First of all, remember, there's always the danger of forgetting. May panganib na makalimot. Bakit nga ba natin ginagawa ang Lord's Supper? Why are we here even in the first place? Diba? Hindi naman ito dahil sa wala lang tayong magawa, or dahil siguro part of our tradition. I hope it is something deeper than that. At lalo na dahil naranasan natin ng Panginoon sa ating buhay, at gusto natin siyang sundin at alalahanin ng kanyang ginawa. May ginawa siya. So hindi po pwede na walang halaga yung kanyang ginawa. Because again, we are a very forgetful people. Pwedeng ginagawa natin ito, pero wala na siyang impact. Now, ang paalala sa atin in 1 Corinthians chapter 11, notice in verses 20 to 22, pero doon lang muna ako sa unang bahagi doon, 20. 1 Corinthians 11:20. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. Nakita niyo nun? Ang sabi ng Apostle Paul sa mga Corinthian Christians, pag kayo nagtatagpo-tagpo, hindi naman kayo narariyan sa isang lugar para magpartake ng Lord's Supper. So, why were they there in the first place? Yun ang negative eh. Ando dun sila at that particular occasion, pero wala sila dun para magpartake. Because remember, it's not just the mere act. Pwede mong gawin yung outward, pero hindi ibig sabihin na talagang ginawa mo para sa Panginoon. Of course, nirefer ni Apostle Paul yung early church tradition na ginawa nila, na kinumbay nila yung tinatawag na love feast. Ito yung magsasalo-salo sila ng meal at ikinumbay nila with the Lord's Supper.
At marahil daw, isang naging dahilan ba't nila ginawa yun, nakikita kasi nila, ginagawa madalas ng Panginoon, kasalo ang kanyang mga alagad. Madalas silang kumakain. And so, parang normal lang, dahil nga in-institute ng Panginoon ng Lord's Supper, why not pagsamahin natin, kasama na rin yung ating pagkakaisa sa pamamagitan ng pagkain. But notice, there was a problem. Ang naging malaking problema nila, there was a shift on their focus. Hindi na dun sa actual Lord's Supper at hindi na dun sa dahilan ba't nila ginagawa ito, napunta na sa less meaningful activity. Sabi pa nga sa verse 21, "For in eating, each one takes his own supper ahead of others, and one is hungry and another is drunk." Napansin nyo? Andun agad yung selfishness, pagiging makasarili. Ako ang mahalaga. Gusto ko nang mauna, gagawin ko gusto ko. Yun ang attitude nila. They did not even care about other people. Eh, ba't pa kayo magkakasama-sama kung para lang naman sa iyan? And then, just the second half, ng verse 21, magtataka kayo, sabi, "One is hungry and another is drunk." Kasi the concept of the love feast, syempre, iba-iba ang katayuan sa buhay. Yung mga may kaya are expected to help yung mga walang kakayanan. Kaya yung may kaya, supposedly, sila yung magdadala ng mas marami for the sake ng mga walang kakayanan. Magdadala marahil yung mga mahihirap na members, pero hanggang kaya lang nila, ang mas nakakakaya ang magdadala for the benefit of everyone. Pero bakit may nagugutom? Eh kasi hindi nga nila inaalala yung iba. Eh ako, marami kong handa, kumain kayo kung gusto nyo, basta ako kakain on my own. Ano na naging concept, no? Hindi natupad yung kanilang original na minimiti na magkaisa sila. And matatandaan nyo, in this chapter, tinalakay din ng Apostle Paul, isa sa mga pinakamalaking dahilan ng problema ng Corinthian church, they were divided. Hati sila. There were factions. Nagkakanya-kanya. Verses 18 to 19, sinabi niya yan. So dun pa lang, may problema na agad sa kanilang puso, sa kanilang desire, at sa kanilang pakikipagtagpo sa isa't isa. Hindi mangyari. Masagana yung mayaman, habang nahihirapan yung mga mahirap, hindi rin sila nagkaisa doon. Bakit naman may lasing? Now remember, ang background ng Corinthian Christians, galing sila sa pagan origin. The whole Corinth. Ganun eh. Di ba? Pagano eh. Sa panahon yun, natural, yung mga riotous acts, yung mga nagwawala, parang wala lang sa kanila. Normal yan sa society nila. Ang problema, nadala sa church to the point, wala silang nakikitang mali kahit may isang nalasing. Again, ginamit nilang panahon para mag-enjoy too much. So, may problema. Kaya nagbitaw si Apostle Paul ng mabigat na salita. Sabi niya sa verse 22, the first part, "What? Do you not have houses to eat and drink in?" Mabigat yung mensahe niya. Bakit? Eh gusto niyo rin naman palang kumain. Gusto niyo rin naman palang uminom at magpakalasig. Ba't di niyo na lang gawin sa bahay niyo? Yun ang implication ng sinasabi ni Apostle Paul. At nung binabasa ko to, kung ano, pupunta tayo sa church, uupo tayo, supposed to be kakanta tayo, makikinig tayo, pero may iba ka palang ginagawang attention. Hindi mo para sumamba sa Diyos. Hindi mo naman handang ibigay ng buong buo yung sarili mo. Eh bakit nasa church ka pa in the first place? I'm speaking to myself. At habang the Lord was revealing this to me, oo nga no, how many people are like that? Every Sunday, kahit nga siguro Wednesday, nakagawian na lang. At di na nag-iisip, nalulugod ba talaga ang Panginoon? Dito natin dapat makita, may malaking pagkakaiba ang pagsamba sa Diyos, especially in a corporate setting,
compared to all of the other things na ginagawa natin in life. Of course, dapat lahat yan. Just like Pastor Eric always saying, Coram Deo, lahat ng buhay natin sakop dapat ng Diyos. Araw-araw na ginagawa sa church, yung trabaho, pag-aaral, family, lahat yan para sa Diyos. Pero ganito, may mataas na value para sa atin ang pagsamba sa Diyos kumpara kung ikaw matutulog sa bahay, kung ikaw kakain sa bahay, kung ikaw may gagawin kang kahit ano, may kaibahan yun. Why? Because hindi na dapat sinasabi, pero dapat pag paalala, kanino ba natin ginagawa? Pag ganun ang concept natin, magbabago ang lahat ng ginagawa natin kung talagang para sa Diyos. Pag hindi naging totoo sa atin ito, we are not even conscious. Sabi niya sa verse 22, the second part, or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. Wala silang kaalam-alam. In fact, the Apostle Paul was shocked. Ito nagaganap sa kanila. Hindi nila pinapahalaga ng Lord's Supper. At hindi nila alam, ang hindi nila pagpapahalaga ay pagbababa sa kanilang pagtanaw sa Panginoon at sa kanyang iglesia. They were actually despising, hinahamak nila ang Panginoon at ang kanyang iglesia, ang gawain ng Diyos. Sometimes we are not conscious. Even the very small things na pinagagagawa natin na walang kakwenta-kwenta because of habits, hindi na natin naiisip, hindi na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Tuloy lang tayo, business as usual. Pero pag kinonvict tayo ng Panginoon, we would say, Lord, patawad ko. I was in the service the whole time, pero 90%, hindi ko kayo in-honor. How many of us would be willing to accept that? Ganun na nangyari sa kanila. So God was not pleased. At ang isa pang epekto, dahil nga sila ay nanatili sa kanilang kayabangan, pag mamataas yung mga mayayaman, binababa nila yung iba. Mababa ang tingin nila sa iba. So, mahirap na magkaroon ng ganung unity, lalo na kung hindi mo maiisip sino ang Panginoon at ano ang kanyang ginawa. Isa sa mga madalas nating naaawit, yung song or hymn, Lead Me to Calvary. At nung binabalikan ko to, napaka-posible talaga, lalo na kahit sa napakatagal ng mga Kristiyano, to be able to forget sino ang Panginoon at ang kanyang ginawa. Yung first stanza in the chorus says, King of my life, I crown thee now, thine shall the glory be, lest I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Yes, you regard him as your king, pero hindi niya siya ganun kataas na hari. Lead me back, O Lord. Sabi niya, lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Lord, ibalik niyo ko, Panginoon, sa inyo. How often we need to be reminded. So, there's always a danger of forgetting. Pangalawa, ganun kahalaga ngayon tuloy ang pag-alala. The importance of remembering. So how did the Apostle Paul try to counteract ang kanilang pagkalimot at pag-focus sa mga less important things? Pinaalala niya ngayon ang ginawa ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 11, sinimula sa 23 hanggang 25, notice the first part. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Kasi ninyo, hindi lang niya inimbento o naisip ang mga bagay na ito. Pinahayag sa kanya ng Diyos. Binigay sa kanya ng Panginoon. It could have been a personal revelation. Kung paano nagpakilala Panginoong Hesus sa kanya personally, pwedeng ganon. Or pwede, pinagbasehan din niya yung sinulat ng ibang mga alagad ng Panginoon. Napakalapit nito dun sa Gospel of Luke. And of course, makukuha natin yung buong picture kapag isinama natin yung ibang gospel. So, pwede rin daw, nakausap niya yung ibang mga apostol. Pero ang pinakamahalaga dito, actually, we don't know the real
way. Paano ibinigay ng Panginoon? Pero isang bagay malaga, hindi sa Kanya nanggaling, ibinigay ng Diyos, tinanggap niya sa Panginoon. Kaya alam niyang totoo. And we have it now here on record. Anong natanggap niya? Sabi nun, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Ang emphasis ni Apostle Paul ay yung pag-alala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo at ano ang ibig sabihin nun. Remember, para sa context nila, sa concept ng mga Jews, they were remembering the Passover. Ito yun din panahong sineselebrate nila ang Passover kung saan iningatan sila ng Diyos sa kamatayan at i-deliver sila mula sa Egypt. Ito rin yun. Now, yung maliit na detail na yun, mapapansin nyo, bakit sinama pa sa account? This is the second part ng verse 23. The same night in which He was betrayed. Later on, magaganap yung betrayal. Pero una, nagsagawa muna siya ng Passover meal with His disciples. Bakit mahalaga yan? This is a fulfillment of Psalm 41:9, kung saan hundreds of years bago maganap, sinabi na mangyayari ito. Sabi doon, Psalm 41:9, "Even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me." Yung term lifted up his heel, ibig sabihin, acted as a traitor. Talagang magaganap yun. Pero tinuloy pa rin ng Panginoon. Kita nyo gaano ka-accurate ang salita ng Diyos. At ang sabi, verse 24, "And when He had given thanks," from the word Eucharist, di ba? Biyaya ng Diyos yan eh. Something to be thankful for. Yun dapat ang attitude natin every time we remember the Lord Jesus Christ and what He did. Hindi pwedeng matapos yung ating pasasalamat at magpupuri sa Kanya. Hindi po pwede na ginagawa lang natin like robots na walang damdamin at walang pag-iisip at wala man lang deliberate action. Lord, I want to commit myself. Salamat sa inyo. Thankfulness, ginawa ng ating Panginoon. And then binanggit niya, "This is my body which is broken for you." Ibig sabihin, when we are partaking of the Lord's Supper, I am supposed to remember that it was Jesus' body that was broken for me. Bawat isa sa atin, dapat alalahanin natin yung katawan mismo ng Panginoon, Hesukristo, ang Kanyang ibinigay. Nasugatan, ibinigay, namatay, para sa akin personally. Remember, in the Passover meal, ang kalagyan na gamit ay unleavened bread, walang yeast. Dalawang bagay daw, bakit? Una, as alam naman natin in the Bible, yeast is a picture of sin and corruption. At dahil ang larawan ng yeast, yung pampaalsa, ay kasalanan, hindi nilalagyan ng yeast para umalsa, kaya flat. Pero pangalawa, dahil nagmamadali silang umalis sa Egypt at that time, wala na silang panahon para hintayin pang umalsa. Mabilis na nilang kinuha yung tinapay. And I was actually amazed, kahit sa itsura lang daw ng unleavened bread, meron na agad sinisimbolize at pinipicture. Sabi ni David Guzik, the unleavened bread used at the Passover meal had the scorch mark stripes and holes from baking that looked like pierced marks. Doon pa lang, sa pagkakaluto niya, meron na siyang scorch mark stripes. At may butas sa pagtutusok. Again, just like the Lord Jesus Christ which was broken for us, walang kasalanan, no leaven, at dahil doon yung kanyang katawan,
talaga naman binugbog, pinahirapan. He took our stripes para sa atin. At He was pierced. Tinusok siya. That in itself would definitely remind you of what He did. No, binanggit yung cup, verse 25, second part. This cup is the new covenant in my blood. Sa pagtanggap daw ng cup, maalala natin, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang ibinuhos niya ng sagana para magkaroon ng panibagong pakikipagtipan sa atin bilang kanyang bayan. Actually, sa kanila palang Passover meal, iba-iba ang cups na ginagamit. At least 4. Pwede meron pa. Ang bawat isa, iba-iba ang title. At mahalaga daw yung 4 na cups na ito sa kanilang pag-celebrate ng Passover meal. Ito daw yung pangako ng Diyos sa kanila in Exodus 6:6-7. Ang unang cup is called as the cup of sanctification. Yung paghihiwalay sa kanila ng Diyos. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Paalala sa kanila yon. Inihiwalay sila ng Diyos para sa Kanya. Pangalawa is the cup of deliverance. I will rescue you from their bondage. Ililigtas sila ng Diyos. And then the third, the cup of redemption. I will redeem you with an outstretched arm. Imagine, kapangyarihan ng Diyos ang nagtubos sa kanila mula doon. And the fourth one is the cup of praise. I will take you as my people. Kaya ganoon na lang ang pagpupuri nila sa Diyos. At mahalaga yun, bawat isa, dadaanan nila, iinumin nila yun. Pero in our passage, ang tinutukoy na cup na binabanggit ng Panginoong Jesucristo is the cup of redemption. Yung pagtutubos sa kanila. At dito, dadali ng Panginoon into a different meaning yung kanilang experience at inalala nila sa pagkabihag sa land of Egypt for 400 years. Pinalaya sila ng Panginoon sa pagkaalipin para maging malaya para sa Diyos. Dito gagamitin ng Panginoon, hindi lang physical redemption. Dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang sakripisyo, meron na tayong katubusan sa ating kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos. Itinaas ng Panginoon ang ibig sabihin ng kanilang pag-alala ng pagliligtas sa kanila ng Diyos. Kaya dapat, sa mga totoong Kristiyano, mas may dating ito. Alam natin ang ibig sabihin at hindi natin kinakalimutan iyon. Ganun kahalaga na balik-balikan. Again, although in the Old Testament, meron naman silang ginagamit na blood. Binanggit sa Exodus 4:24-8. Si Moses, nag-offer siya with blood. Pero Old Covenant yon. Sabi ng Panginoon, ito ang kanyang dugo para sa panibagong tipan. Ano ba yung New Covenant? Ano yung bagong tipan na gagawin ng Panginoon? Ang kaibahan sa Old Covenant, una, yung pagbabagong gagawin ng Panginoon sa ating kaloob-looban. Lilinisin niya ang ating kasalanan. It's about inner transformation. He would cleanse us from all sin. Ang sabi sa Jeremiah 31:34, for I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Pinangako na ng Diyos yan. Pangalawa, pag pinag-usapan ng New Covenant, patungkol sa salita ng Diyos at sa kalooban niya para sa atin. Bakit? Sabi sa Jeremiah 31:33, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Kaya yun ang isang pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa isang tinubos niya, nagkakaroon ng liwanag ang salita ng Diyos. Nagiging mahalaga. Sinusulat ng Panginoon sa atin. At pangatlo, pag pinag-usapan ng New Covenant, ito yung pagkakaroon ng malapit at bagong relasyon sa Diyos.
Jeremiah 31:33, I will be their God, and they shall be my people. Hindi na tayo estranghero sa Kanya. Anak niya na tayo. At lalo namang hindi baliwala ang Diyos because He's our Father and the Lord Jesus Christ is our Savior. Tapos hindi siya mahalaga. And of course, salamat sa banal na Espiritu na kumigila sa atin. Iba na yung relasyon natin ngayon. Again, because of what the Lord Jesus Christ did in the new covenant. Salamat sa Panginoon. Pero nakakalungkot, kahit sa maraming professing Christians, nagsabing, Kristiyano ko, tinubos ako ng Panginoon. Posible na walang naganap na totoong pagbabago sa kalooban. Pupwede na hindi niya nakitang mahalaga yung paglilinis ng Diyos sa kanya, sa kanyang kasalanan. Pupwede na hindi ganun kahalaga ang salita ng Diyos at ang kalooban ng Diyos. At posible rin na hindi niya na-enjoy ang panibago at malapit na relasyon sa Diyos. At isa sa pinakamalaking tanong ko dyan, bakit? Kung totoong tinubos ka ng Panginoon at naranasan mo siya sa kaligtasan, bakit? Satisfied ka na bang ganon? Dalawang bagay lang. Either hindi mo totoong naranasan ng Diyos sa buhay mo, sa kaligtasan, or naranasan mo siya, pero kinalimutan mo na siya. Again, search tayo ng Panginoon. So, andun ang babala dahil madali tayo makalimot, pero andun din ang encouragement na dapat tayong umalala at pwede tayong makaalala. Binigay na ng Panginoon through His Word and in the working of the Holy Spirit. Pero pangatlo, hindi lang pala dito nakafocus. Hindi lang tayo babalik sa nakaraan, pero pati sa hinaharap, the forward focus. Sabi sa verse 26, For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Paalala to, na bagamat mahalaga ang buhay natin ngayon, hindi lang ito. There's so much more in store for us. At dapat na i-excite din tayo, huwag mawala yung ating excitement para sa Diyos at sa panahong makakasama natin siya forever and ever. Now, it's good to enjoy what God has given us. Mabuti ang Diyos Pero huwag naman sobrang enjoyment to the point, ayaw mo nang sumama sa Diyos for all eternity. Nakalimutan mo, mas malaki pa pala yun. Kaya nga yung tingin ng iba, yung mga unbelievers, ano mo gagawin ko sa langit? Di ba napaka-boring? Araw-araw na lang kakanta ka, parang ganun, makikita mo. What a narrow concept. Napakababa ng pagtingin nila. Kaya nga hindi pa daw na nakikita ng mata o napapahayag sa atin yung mga bagay na inihanda ng Diyos. So much more. Pero hindi mangyayari yung kung wala tayong panahon sa Diyos, hindi natin nakikilala ang Diyos at hindi tayo lumalago sa Kanyang mga salita. Because we have been too enamored with the world. Masyado na tayo nag-enjoy, ayaw na natin umalis. Wow. There's a forward focus. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 26:29, But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Habang sinasabi ng Panginoon, it seems like He is anticipating, andun yung excitement niya na hanggang makasama ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Then, yun yung tinatawag na ultimate Lord's Supper. Ngayon, we have a picture of that as we follow the Lord's command. Pero yung ultimate sa presensya ng Panginoon, wala nang katulad. So dapat naisip natin, as we celebrate the Lord's table, may future focus pala siya. And then fourthly, alam niyo bang every time we partake of the Lord's Supper, whether we like it or not, meron kang
mensaheng sinasabi. Whether mahalaga ang Diyos o hindi, o wala siyang kwenta sa buhay mo. There's a proclamation to be made. Sabi ng Panginoon, kapag ginagawa natin, you proclaim the Lord's death until He comes. Yung salitang proclaim sa ibang translation, sa ibang places, preach. Ibig sabihin, hindi lang ang pangangaral, just like what we're doing now, or kapag nag-share ka sa iba, kahit when you partake of the Lord's Supper, you are proclaiming about God and the goodness of God, what He did in your life, at gusto mong sabihin sa iba, siyang aking Diyos. Napakahalaga ng Diyos ko. Salamat, Panginoon. You're proclaiming that message. Kaya nga hindi lang daw ito exclusive na para bang tagon-tago, dapat tayo lang na believers. Kahit unbelievers can observe, although they might not partake, pero na-observe nila something is different sapagkat totoong-totoo sa kanilang ginawa ng Panginoon. As I close, let me read Alan Redpath's statement. Sabi niya, as you break bread and bow your heart before Him, what sort of sermon are you preaching? Kung totoong seryoso tayo sa Panginoon and want to remember what He did and to thank Him, anong klaseng sermon ang ating ipinaproclaim sa iba? Often, we have broken bread together around the Lord's table, and then we have gone out to do just what those disciples did. We have denied Him. Tandaan niyo mangyayari after this Lord's table? Pag alis nila, huhulihin ng Panginoon and they will all deny Him. Katatapos pa lang naman. What kind of life do we have? Double lives? Very serious. Yes, we want to partake of the Lord's table. Pero the entire week, we're not serious about God. Hindi siya totoo sa buhay natin. At sa susunod na pagkikita na lang ulit, tsaka ako na maiisip ang Diyos. Ganun ba tayo mga kapatid? Sana, nagkaroon tayo ng kaunting pag-iisip as the Lord would remind us, gaano pala kahalagang ginawa ng Panginoon. That's why He instituted the Lord's table for our good and for His glory. May the Lord bless us through His word.